Ang Haring Nakapako sa Krus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 23, verses 35 to 43, and I read it for you. And the people stood by watching, but the leaders scoffed at him, saying, He saved others, let him save himself, if he is the Messiah of God, his chosen one. The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine, and saying, If you are the king of the Jews, save yourself. There was also an inscription over him, This is the King of the Jews. One of the criminals who were hanged there kept deriding him and saying, Are you not the Messiah? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed have been condemned justly, for we are getting what we deserve for our deeds. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. He replied, Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Ngayong linggong ito, ating pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Kaiba sa hari na ating alam, hari ng mundo, hari na nakaupo sa trono na gawa sa ginto, pilak at mga mamahaling mga bato. Si Kristo na hari ay nakapako sa krus, gawa sa kahoy. Si Kristong Hari ay mayroong koronang tinik, kaiba sa koronang ginto ng isang makamundong hari. Ang makamundong hari, mayroon siyang mga sundalo na magtatanggol sa kanya. Meron silang kalasag, espada o mga baril, mga pamalo na maaari nilang gamitin. Ngunit si Jesus, ang tanging sandata niya ay ang pag-ibig. Kung ang hari ng mundo sa puwersahan na kukuha at kapangyarihan, otoridad, si Kristong Hari naman sa awa, pagpapatawad at pagmamahalan. Kung atin pong titingnang mas malalim ang pagdiriwang ngayong linggo, may dalawang karakteristiko tayong madidiskubre. Una, si Kristong Hari ay mabuting pastol. Ginagamit ni Kristong Hari ang kanyang kapangyarihan hindi sa panliligaw, pang-aabuso, pang-aapi. Bagkus bilang isang mabuting pastol, nakahanda siyang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal, para sa mga tupa. Si Kristo, nakita natin, kahit nakapako na sa krus, pinastol niya pa rin ang isa sa mga magnanakaw. Ngayon din, kasama kita sa paraiso. Paano natin nararanasan si Kristo bilang mabuting pastol? Paano siya naghahari sa atin bilang tagapangalaga natin, bilang nagbibigay ng mga pangangailangan natin, bilang pastol na may pakialam sa atin? Hindi siya kagaya ng ibang lider o pastol na kapag may paparating na pangamba, may paparating na asong lobo, ay kusa na lamang silang umaalis at tumatakas. Iniiwan nila ang kanilang mga tupa. Si Kristo bilang hari na mabuting pastol ay nariyan upang ipagtanggol, gamutin ang mga may sugat na tupa at nakahandang ialay ang kanyang sarili. Doon ginagamit ni Kristong Haring mabuting pastol ang kanyang kapangyarihan. Ang pangalawang makikita nating matingkad na karakteristiko ni Kristong Hari ay siya ay nagsisilbi, naglilingkod. Sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, He is the image of the invisible God.
Pero hindi siya nagmataas sa atin, hindi siya nagpasuyo sa atin, bagkus siya pa ang unang naghugas ng paa ng mga alagad. Siyang nagpakumbaba sa atin. Siya ang dumalaw sa mga iba't ibang nayon at pook para bisitahin ang mga mahihirap, ang mga may sakit, ang mga lumpo, ang mga bulag, at mga inaapi ng lipunan. Siya ay naglilingkod. Hindi kagaya ng ibang hari dito sa mundo o ibang leader dito sa ating bansa na sila ang pinagsisilbihan. Kapag panahon ng eleksyon, napakaamong tupa, nangangako na maglilingkod sa ngalan ng mga mamamayan. Pero kapag sila ay nailuklok na, kailangan sila ay nasa VIP, ang trato sa kanila dapat palagi pinagsisilbihan. Mayroong dibisyon sa mga mahihirap o kaya naman sa hindi ka kulay, hindi ka partido o hindi ka baro. Ganyan ang mga nakikita nating mga pinuno na meron tayo dito sa ating bansa. Hindi sila naglilingkod para sa mga mahihirap at nangangailangan. Sila ay hindi pamilyar, hindi dama ang hinaing ng mga mahihirap, kung hindi sila ay abala sa pagbili ng kanilang mga sasakyan, ng kanilang mga bag na mamahalin, ang kanilang kabi-kabilang mga paglalakbay, mga travel, ang kanilang mga mansyon at ipon, mga pera sa mga maleta. Yan ang kanilang iniisip. Yan ang kanilang prioridad. Kung ganyan, ang mga nag-ahari-harian dito sa ating bansa, wala tayong mararating. Tayong mga tupa ay mananatiling sugatan at umiiyak. Pero si Kristo bilang hari ay naglilingkod sa atin. Alam niya kung ano ang ating nararanasan at pinagdadaanan. Isang paanyaya po sa atin ngayong ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari na palaging tingnan ang laman ng ating mga puso. Si Kristong Hari ba ang laman ng ating puso? Siya ba ang naghahari sa ating buhay? Kapag wala si Kristo sa ating puso, baka iba ang maghari-harian dyan. Hindi magagawa ng isang tao na siya ay makapagpastol ng iba at makapaglingkod sa iba kung wala si Kristong Hari sa kanyang puso. Sapagkat kay Kristo magmumula ang lahat ng biyaya upang magampanan natin ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa ating kapwa. Mabuhay nawa palagi sa ating pag-iisip, sa ating mga salita at sa ating mga gawi ang halimbawa ni Kristong Hari na mabuting pastol at naglilingkod sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Kristong aming Hari, maghari ka nawa araw-araw sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.